Morning muli mga ka-row house. Magandang araw sa inyo. Ngayon pala ay June 24. June 24, araw po ng anong araw ngayon? Webes. Araw po ng Webes. Yan, bukas nga pala birthday boy ni Ogie. Yan o, si Ogie. Baka naman Gi. No Gi, baka naman, masyado kang seryoso. Okay. Tingnan natin yung schedule natin today. Good morning. Yan oh, good morning muna sa inyo. Good morning. Yan, wala nga pala ngayon si Master RJ at saka si Superstar JR. Yan, si Master RJ, inasikaso niya yung kanyang kontador para sa linya ng kuryente. Tapos si JR naman may bisita kahapon. Yan, minsan lang naman yan na maintindihan natin yan. Yan, may bisita kahapon. Siguro napasobra lang sa inom. Yan. So dito si Ogie muna. Dapat si Ogie dun sa kabila. Kaso nga lang dalawa lang sila rito. Siguro mamayang tanghali nandito yung dalawa. So kompleto sila. Tapos dito tuloy-tuloy lang yung ating excavation muna rito. Yan, excavation muna. Tapos si Master Jojo tuloy-tuloy lang din muna yung kanyang pag-assemble ng mga bakal. Yan. Yan muna ang mauna. Yan, dito may gravel bedding na tayo rito. Yan yung maganda kapag hindi ganun kakapal yung ating gravel sand. Yan yung mga graba natin. Siksik talaga yan dyan. Yan, paikot po tayo. Tapos spacer tayo dun sa mga bakal. Yan, maglalagay pa tayo ng spacer dyan para hindi po siya nakadikit sa lupa. Yan. Yan yung ating hukay ngayon. Medyo mainam ngayon kasi yung lupa laging umuulan. Kagaya kaninang madaling araw, umulan na naman. Kaya yung lupa medyo malambot hukayin. Yun nga lang malagkit. Disadvantage niya, malagkit. Sinasalansan na lang po yan ng maayos. Yan, pag-usapan natin yung birthday nito ni Ogie. So bali sabi ko sa kanya, baka hanggat maaari Sabado na lang ganapin yung birthday niya kasi pag bukas tas kinabukasan hindi makapasok na, 'di ba? So, 'yun, sabi namin kay Ogie sa Sabado na lang ganapin para kung sakaling maparami inom, day off naman kinabukasan na na tama-tama, 'di ba? So, 'yun, pumayag naman si Ogie. Yan, pumayag naman si Ogie. So dito day 2 natin sa house improvement dito sa Mia Tan House. Yan. Tapos doon sa may kabila, yung mga finishing doon, konti na lang naman. Yan, pagpasok po ni Master RJ mamayang tanghali, dalawa uli sila ni Ogie ron. So check natin kung makakapasok si JR mamaya. Yan, time check po tayo. 10:28. Yan, 10:28 na po ng umaga. Tapos nakapaglatag na tayo rito ng poste. Yan. Dito sa first column and second column natin. Yan. Bali yung tie beam natin dito 10x20. So 10x20 lang tayo. Support lang tayo rito. So dito kasi sa extension kasi natin, hindi naman siya nakasabay doon sa paggawa nitong turn over na unit. Kaya kahit papaano kailangan medyo maganda yung ating suporta rito. Yan, paikot po yan hanggang dun po sa dulo. Tapos naglagay na lang tayo ng spacer dyan. So naglagay tayo ng mga bato para hindi masyado nakadikit sa lupa yung ating mga bakal. Tapos itong third column natin sa may back extension, yan, masisimulan na rin malagyan. Pagka ganito, hindi na ho kami gumagawa ng butterboard dito para medyo less sa kahoy. Ito na yung ginagawa naming panukod. Ayan.
Tapos yung mga bakal na kabelya, yan yung nagsisilbing guide ng tansi. Yan dito. Yan na. Nga lang, dapat medyo maingat sa paggamit nito kasi minsan wawala sa linya to kapag nagagalaw yung bakal pag nasasagi. Unlike po talaga dun sa butterboard na coconut lumber, yun, nakapix yun. Na po yung ating mga poste. Yung una, pangalawa. Ito lang nilagyan niya ako namin. Tanggal yan mo na yan. Sabi ikaw, parang sigitan man yan. Hello. Patulog. Yan, pagpapatuloy lang nila to. Yung paglalatag ng poste, ng beam. Yan. Ang 1:1 yung sahara tsaka semento. Pag naghalo ka, kada bukas mo ng semento, isang sahara. Yan, iwan muna natin sila. Bibili tayo ng silicone. Yan, bili tayo ng silicone. Meron tayong pupuntahan na dati nating ginawan. Nagpapatulong sila dahil every time po na umuulan ng malakas, meron pong tagas sa may bandang partition ng unit. Bali sa bubungan po yun ng lumina. So pupuntahan natin. Bibili lang tayo ng silicone ngayon sa pinakamalapit na hardware. Tapos syempre gagamit tayo ng flash band tape. So remedy lang to. Kasi kung gusto talaga natin silang maayos ng pangmatagalan, dapat papalitan yung bubong. So medyo malaking halaga kasi yung gagamitin na yun pagka ganun yung proseso. So remedyo lang. Tatagal naman to. So tara, punta muna tayo sa hardware. Ayan, dito na tayo sa hardware. Bili tayong silicone. Yan, bili tayo ng isang sealant. Yan. Bali 130. Yan. Bali magagamit nga pala na flash band tape. Kung ilan na lang yung magagamit, yun na lang ipapabayad natin sa kanila. So tara, balik na po tayo. Yan, dito na tayo. Kung maalala nyo, meron kaming ginawang row house dati dyan. Dyan sa area na yan. So dala lang ako ng hagdanan. Yan. Yan lang. Okay, dito na tayo sa may bubungan. Yan. So ito yung dala natin. Meron tayong flash band tape. Meron din po tayong silicone. Tapos ito yung aayusin natin. Itong bandang part dito sa gitna. Yan. Tsaka rito sa gilid. Okay. Dito daw may tulo sa may bandang partition na ginawa namin. So dyan sa gitna tumatagos yung tubig. Ang mga common problem nito napakadali lang. Gaya nyan. Yan, kailangan to. Ito kasi medyo maiksi. Yan, medyo maiksi to. Kaya ganyan kalapad yung mga ginagawa namin. If ever man na tumagos yung tubig papunta rito, meron pang isang grovium na papunta dyan na hindi natatawid yung tubig. Minsan kasi ang cause niyan yung hangin. Minsan kasi ang flow ng tubig papunta sa bubong isang straight lang. Kaso nga lang may tinatawag tayong anggi. Pag umanggi yung tubig ulan, susuksok po siya kung saan siya pwedeng sumuksok. Tapos dire-diretso na po magpo-flow yung tubig papunta sa kisame nyo at saka sa partition. Dati yung itsura nito, nitong part na to, ganito po itsura niyan. Yan. Maswerte tong area na to kasi nung in-interview ko yung may-ari, wala naman daw tulo. Nakakasigurado kasi ako dyan, mahaba yung kanyang mga span. Ay, kagaya yan, medyo mahaba. Kaya hindi po nagkukos ng leak. Pero dapat dyan, hindi po ganito na nakaangat. Medyo mahaba naman. Meron kasi maikli hanggang dito lang. Tsaka rito, medyo mahaba. Ayun o, haba hanggang dun, hanggang dulo. So bali ang gagawin natin, so kukuberan po natin to, ito, ng tape. Hanggang dun po kung anong abutin ng ating flash band tape. Tapos din niya kukuberan natin. Nandyan lang yung penetration ng tubig. Okay, tara, umpisa na natin.
Ayan, bali natapos na tayo. Ayan. Ito na po yung kabuuan ng flash band tape. Yan po yung nilagyan. Ayan, tapos kinapala natin yung ating silicone para mas makapit siya. Ayan po. So dito, hanggang dito na lang yung inabot. Pero nilagyan lang natin to, pero walang kinalaman to dun sa pagtulo. Nandito talaga sa part na to. Ayan. Tapos nilagyan na rin natin dito. Kasi baka balang araw dito rin magkaroon ng problema. Pero wala pa naman na problema dyan. Pero nilagyan na rin natin. Dinamay natin. Yan. Okay na po to. So maraming salamat po uli dito sa client natin na nagpa-serbisyo rito. Okay, salamat po uli. Yan, bali dito po yung dati naming ginawan. So tara, uwi na tayo. So yung ginawa natin dyan, remedy. So hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal yung ginawa natin. Pero madali na lang siyang i-maintenance. Sobrang tindi ng init dito. Grabe. Kaya yung mga sealant hindi nagtatagal. So tara, tanghalian na po. Let's go. Ayan, dito na po tayo. Aba, naglabas si Mrs. Oh. Anong ulam natin? Lutong ulam. Okay. Ito sinampalukan manok to, no? Sinampalukan. Tsaka dinakdakan. Tapos yung tira natin kanina natin na pa. Ayan, kain tayo. Ano, Chanel? Kain tayo, Chanel. Beef Ang po. takaw ni Chanel. Masarap yung ulam ko. Beef po. Yung noodles kanina. Yeah, noodles. Ay, Chanel, ikaw? Ayan, kain po tayo mga karohaws. Masarap ko ako. After break time, balik trabaho na po tayo. Bali dito sa tinatapos namin dito sa may corner lot extension ng isang row house, nandito na si Master RJ tsaka si Ogie. Yan. So retouching sila rito, tapos linis. Yan. Okay, bali dito na tayo. Bali si Master RJ nga lang pala yung mag-isa rito. Kasi si Ogie pumesto doon sa layout na ginagawa namin na Mia Townhouse. Hindi nakapasok ngayon si Superstar JR. Yan, mukhang hangover. Dito si Master RJ, naglilinis po siya rito ng toilet area. Ayan, konting retouch na lang po to. Ito rito. Konting masilya na lang yung ceiling. Tapos konting retouch na lang. Ayan. So dito nakapaglinis na ng konti. Ayan, yung ating range hood malinis na to. Malinis na rin po rito. Ayan. Okay. Bali, iwan ko muna si Master RJ dito. Ayan. Maganda naman yung ating mga yero dito. Lalong lalo na yung na-applyan po natin ng epoxy, no? Wala na siyang tulo. Wala po siyang tulo. Ayan, bali, punta muna tayo dun sa layout kila Master Jojo. Nandun si Master Jojo ngayon, si Ogie, tsaka si Pangsky. Yan, bike lang tayo para hindi tayo aksayado sa gasolina at saka na-exercise pa, 'di ba? Ang kanina umulan na naman. Yan. Araw-araw na umuulan pero magkakaibang oras. Ganito masarap magtrabaho. Walang kaaraw-araw.
Dulon-dulo pa yung ginagawa namin, doon sa pinakadulo. Tapos kakaliwa tayo. Yan. Yung binago na yung kulay nito, ginawa ng puti. Alam nyo kasi yung ganyang kulay ng pader, nakakatulong po yan para mabawas-bawasan yung pag-absorb ng concrete ng init galing sa araw. Pagka ganyan ang kulay, mainit yan sa loob. Yan o, itim. Yan, waterproofing yan eh, kaya naglagay ng ganun. Ayan, dito tayo. Yan. Yan, halos kompleto na po yung ating poste rito. Yan yung anilyo ng poste. Yan yung mga nagawa nila kanina. Ito yung column number 3. Tapos dito na tayo. Dito na tayo sa pang-4. Yan. Pagdating doon sa column 4, pwede ko na yan pabuhusan. So yan, papabuhusan na po natin to. Tie beam natin na may habang 4 na metro simula rito. Yan, gravel bedding tayo ulit. Para dito sa part na to. Ang gravel bedding, tapos spacer tayo sa parilya para hindi nakadikit sa lupa. Bali yung target nga pala nito na bubuhusan namin to baka bukas. Yan, medyo yan ang mahirap, medyo maliit yung area. Dito kasi kami maghahalo. Tapos paluluwagin muna namin to. Tapos dito ay tatabtabin pa to. Medyo ipapantay pa po to itong mga natambak na lupa rito. So assemble lang po muna tayo ngayon hanggang sa ma-achieve natin to. Itong ditong sa area na to. After po natin malatag yung tie beam nito, popormahan pa po natin, no? Dito popormahan natin sa buhos nya. Tapos kulang din tayo ngayon ng manpower. Wala si Superstar JR. Yan, wala siya ngayon. So bukas ang target nito, day 3, para mabuhusan to. Yan. So magbigay tayo ng sample kung gaano kalaki kapag kaya na natapos. Check natin tong kabilang unit. Yan, parang ganyang kalaki yan. Yan. Ayan, parang ganyan po yung kalaki. Kaso nga lang dito, ang ginawa, hindi po sinakop, no? Pwede naman niya hanggang kalahati. So hindi na nila sinakop. So naglagay na lang sila ng gate doon. Yan, papunta po rito. Siguro nagpaalam sila sa admin sa disenyo na ganyan. Kasi pagka naglalagay ng gate sa gilid, bawal po dito. Yan. Yan, tuloy natin yung in-explain natin kanina. Yan, naka-waterproofing. Nakalimutan ko yung pangalan ng brand ng pang waterproofing. Kadalasan kasi ginagamit namin epoxy primer, tapos Flexiband. So yung epoxy primer and Flexiband, light color siya pero kulay gray, yun, no? Kulay gray. So yun ang balak namin na ipang waterproofing dito. Yan, yung ipang waterproofing po dito, yan yung balak namin na Flexiband. So 2 coats. Tapos doon naman sa mga makakapansin kung bakit yung mga unit, yung mga housing project, halos light color yung mga pader, para po makatulong na hindi masyadong makapag-absorb ng init, no? Lalo na pag maaraw. Pag bumanda po kasi yan, lalo na yung mga concrete wall,
malakas po mag-absorb ng init yan. So pag bumanda yan dyan, tsak na maaari po maging mainit din po yung inyong mga kwarto. Maraming paraan para maiwasan po na mag-absorb ng mainit. Yung iba dito pinapa-insulation, tapos yung iba pinapayero. May mga ganyang diskarte pa. Tapos dun din sa loob, yan, pinapa foam insulation, tapos pinapa hardeflex. So dito ang gagawin natin, kaya natin iwa-waterproofing to kasi may kaso to na nagmo-moist yung loob. Yan. Lalo na sa second floor. Yan, kaya kapag napinturahan yan, kaya pag nagpa-overall paint yung may-ari po dyan, ang tendency maaari pong lumobo yung kanyang pintura sa loob ng sa loob po ng kwarto. Kaya ito pinasama to nung may-ari sa amin, yung service nito sa pagwa-waterproofing nito. Bali bihirang-bihira po kayong makakita ng unit na dark color yung ginamit sa harapan, sa corner. Ang bihirang-bihira po kayo makakita ng ganun. So laging light color. Yan o. Itong kulay nga na to papunta na sa yellow. Siguro yellow na pinalabnaw na yellow. Kung may makikita man kayong dark color dyan, yung disenyo nun ay hindi po tatamaan ng sinag ng araw. Hindi magpe-penetrate kagaya nito. So tapos may firewall pa dyan. Tapos dito sa area na to, pag tuwing hapon, dito po hindi na po mainit, malilim na po. Tapos nandito na yung laging sinag ng araw, nandito na sa gawing to. Dito naman, dito nagpe-penetrate yung sinag ng araw kapag umaga hanggang tanghali. Pero pagdating po ng hapon, yan, malilim na sa part na to. Yan. Kaya dito, kahit maglagay tayo ng dark color dito, okay lang. Wala namang kaso dyan. So dun lang yung sa nadaanan natin kanina po dun bago tayo kumanan dito. Malamang siguro pag tuwing hapon, mainit ang kwarto nila. Yan, pati dyan, okay lang na naka-waterproofing ng dark color yung gilid. Gawa ng pagdating naman po ng hapon, wala na po dyan yung penetration ng liwanag ng araw. O kita mo nga naman, no? Sakto pinapaliwanag namin. May nag-a-apply po rito ng waterproofing. So pakita natin yung brand. Hindi po siya sponsor. Kuya, pwede mahiram. Thank you. So ayan, no? Shelby. No, rubberized for interior and exterior, liquid asphalt for waterproofing. Ayan po. So parang after nyo tong may apply, ang mangyayari po dito parang espalto. Yan, napakagandang pang waterproofing nito sa mga wall at saka sa slab. Yan, DIY si sir, oh. Haba nung ginamit na stick, oh. Yan lang, konting tiyaga yan. Kasi kapag kaganyan yung kahaba yung stick mo, medyo hindi mo po siya napapahid ng matigas, no? Malumanay lang yung pagkapahid. Pero onting tiyaga lang yan, bali pa balik-balik lang. Mas mahirap kasi yung ginagawa niya ni sir kaysa dun sa gagawin namin doon. Meron tayong mga handamyo, may scaffolding. Yan, kaya mas may a-apply mo siya ng mas maayos. So ito, ilang mano ang gagawin niya rito. Yan, meron siyang katulong dito, yung anak niya yata to. So pinapahiran yung roller, tapos ina-apply ng paunti-unti. Sir, thank you po. Yeah. Oh, kita mo, nasaktuhan natin. Yan, pinapaliwanag pa lang natin kanina. Yun nga lang, masyadong dark color or itim yung ginamit doon. Syempre, ayaw naman natin magmukhang madilim yung part na to. Kaya ang gagamitin natin dito is Flexiband. Yan, Flexiband tayo rito. Yan, dito naman sa may back area. So tinatanggal na po nila yung sobrang lupa. So ito, hindi na po nila kailangan to dito. Kasi madadagdagan po dito mga hinukay nila ng simento, graba, ayan, at saka buhangin. So ibang part yun ang ibabalik. Ali, time check po, alas 3 po ng hapon.
Ito po yung mga pinagtulungan na lang namin dito. Ito po yung mga pinagtulungan namin dito. So pinapantay na po namin to, yung lupa rito. Yan, para bukas naka-ready na. Yan. Tapos dito naman ilalatag na namin yung pang-apat na poste at saka yung column, parilya. Yan. Yan. Tapos dito naman ito naman yung 4 na metrong tie beam natin dito sa gilid. Bali dito na-assemble na rin po ni Master Jojo yung ating poste rito sa may harapan. So 15 by 15 to. Yan, kadalasan po sa finish ng aming mga poste sa harapan, naglalaro po sa 22 by 22 or 23 by 23. Yan dito po. So 3 rito. At saka dito. Yun no, alas 3 pasado na. Tara, merienda na tayo. Nilatag na lang yung tie beam dito. Tapos nakakasana yung isang poste natin dito. Chicheria muna tayo ngayon, tsaka sesto. Para maiba naman. Ayan, bali alas 4 na naman po ng hapon. Una natin puntahan si Master RJ dito. Yan, para makapag-update tayo sa mga nagawa niya rito. Bali abutin pa po kami rito ng hanggang bukas para po sa karagdagan na pinagawa ni Sir Jam at saka para po makapaglinis. Ayan, bali dito na po tayo. Meron siyang karagdagan na pinagawa dito. Yan, gagawa na lang ng paraan ni Master RJ. Ang gusto mangyari ni Sir Jam, floating shelf. Kaso nga lang, yung mga materyales na natira rito, mabibigat po na uri ng plywood. Kasi yung paggawa ng floating shelf, dapat magaan lang po yun. Hindi ganito kabibigat. So 3/4 tsaka 1/2 kasi yung natira rito sa atin. So gawa na lang ng paraan ni Master RJ para magmukha po siyang floating shelf. Aside pa po dun sa pinadagdag niya, yung ginawa pong shelves ni Master RJ banda dyan, gusto niya pong palagyan ng lagayan ng wine glass. So ganito lang po namin kadali ginagawa yan. So ito. So may pattern na yan, may guide. So bubutasan lang po muna namin. Ito yung concealer natin na pambutas. So pag nabutasan na according dun sa guide, so nilalagari lang po namin to or ginagamitan namin ng circular saw. So bali dito po papasok yung pinakapaan ng baso. So nakatiwarik siya. Yan, so animan. Yan, dito po ilalagay yan. Yan, dito po banda sa taas. Bali, bago nga pala kami umuwi kahapon, nag-leak test kami rito. Ayan, na-leak test namin to. Pero mahinang mahina lang, gapatak lang. Gapatak lang. Tapos drainate namin ulit, tapos ayan, ililig test ulit namin. Tapos tingnan natin kung hanggang bukas kung magkakaroon siya ng leak. Pero na-testing na natin dati yan. Yan, na-testing na natin siya. Tapos check naman natin dito yung pinagawa ni Sir Jan. So ito yung ating floating shelf. Actually dapat wala to, itong part na to. Yan, dapat naka-float lang talaga siya. Pero since na yung ginamit niya na materyales ay mabigat, gumawa na lang tayo ng suporta rito. Ayan, pati rito sa ilalim. Yan. Okay.
Bali, ito nga lang po muna yung update natin dito sa bahay ni Sir John sa araw na to. Ayan, yan lang po muna yung update namin. Ayan, yan lang po muna yung update dito. Yan, dito sa unit. Ayan, tatapusin na muna to ni Master RJ. So, lipat muna ako dun sa kabila. Yan. Punta naman tayo sa kabila. Doon naman tayo magbibigay ng update. Yan, dito naman po tayo mag-update. Yan, naka-ready na po to. Yung pang-apat na poste natin. Parilya natin at saka yung tie beam natin. Okay na rin dito. Yung mga nalaglag po na lupa, aayusin na lang po namin yan. Lilinisin namin bukas. Yan, yung mga nalaglag na lupa nung hinakot po namin to. Tapos pantay na rin po dito. Pantay na rin po yung lupa natin dito. Noong umpisa na nga po pala nila yung pag-hauling ng ating mga hollow blocks dito. Bali umaga, forma, buhos. Pagdating ng tanghali, yan, maglalatag tayo ng CHP. Asintada. Tapos dito po, nililipat na natin yung mga simento rito. Dito sa kabilang part. Paluluwagin natin tong floor area kasi dito tayo maghahalo. Simento, graba, buhangin. Yan, dyan tayo maghahalo. Yan, konti na lang yung ating bakal para na lang po ito sa horizontal at saka sa vertical. Okay na rin po yung poste natin para dito sa may harapan. Yan, kapag gumagawa tayo ng poste dyan, laging nasa 200 kasi may baon pa. May baon pa tayo. So 150 yung ating finish floor line. Doon tayo kukuha ng 150 mga poste. Special shoutout nga pala kay Sian and Shin. So yung mga bata na lagi po nanonood ng updated na vlog namin, maraming salamat po. Bali si Shin ay kapangalan po ng panganay ko na si Lishin Akira. Yan, si Aki. Yan, shoutout po sa inyo magkapatid, si Yan and Shin. Yan. Shoutout na rin po kay Sir Jojo Eugenio from Dubai. Yan. Yan, sa magtatanong po sa may back extension, nagagamit dyan kadalasan 280 to 300. 280 to 300 depende sa plano ng excavation na napag-usapan nyo ng contractor or ng manggagawa. Pero dito lagpas sa 300 yung magagamit natin dito sa part na to kasi ililipat natin yung toilet area. Yan. Yan, lilipat natin yung toilet area rito. Siyempre may asintada dyan. Yan, papunta dyan. Tapos yung wall. So sa CSB laying natin, so at least 6 to 7 na layer ng hollow blocks. Tapos sa kinabukasan ipagpapatuloy, no? So patitigasin lang yon. Tapos kinabukasan po tuloy-tuloy na po yon hanggang taas. Si Bangsky nahakot niya. Tapos si Master Jojo naman tsaka si Yogi, yan, napaluwag na nila doon. Bali yung magiging plano naman para po sa mga linya ng water pipe, pipeline, ng electrical natin, kapag magpa-flooring, yan. So bago flooringan, yon, lahat po ng regarding po sa outlet, yan, sa outlet, sa pipeline, water pipe, yan. Sama na rin po sa clean out, yan po ay pag magpo-flooring. Sa linya naman po ng mga ilaw, bali po sa kisame naman, ayan. So bukas tingnan natin kung ano yung magagawa natin. So bukas kompleto sila. Tapos si Ogie nga pala, birthday niya bukas, pero nakiusap na lang ako na Saturday na ganapin para maging kompleto po, no? Siyempre kapag may okasyon, kinabukasan merong hindi nakakapasok. So kaya nakiusap na lang ako sa kanya na gawin na lang ng Sabado para kahit mapasobra sa inom, at least Linggo day off, no? Rest day.
Sana yun? Ayun, no? Si Bukas birthday boy. Actually, si Yogi kanina, malakas ang over niyan eh. Sabi ko na lang na pilitin niyang matapos yung araw ngayon. Yung kahit pa paano naman eh, nandito siya hanggang hapon. Ayan. Bali, ito po yung nagawa namin ng second day. No, second day po yan. Ayan. So siguro unahin muna yung improvement nito. Tapos dire-diretso yung excavation dito. Ayan. So may mabuhos lang ng konti rito. Tapos malagyan lang ng asintada. Tapos dire-diretso yung excavation natin dito. Ayan, bali uwian na naman po muna. Ayan na, uwian na tayo. Uwian na. Diretso ka na, Jo. Sige. Sige. O, paano ka? Bukas na lang. Sige. Sige.